Okay mga bossing, so ayan, magandang araw po sa inyong lahat at nandito tayo ngayon sa shop. And today is Sunday, pahinga po ng ating mga boys. And then nandun si Angelo at nagluluto siya ng bihon, magbibihon po tayo ngayon. Anyway, may maganda pong tanong. Okay, lumabas yung magandang tanong. Sabi is, ang motor daw ba kailangan i-cool down kapag galing sa biyahe? Let's generalize na lang mga kaibigan, kasi whether malapit po o malayo ang inyong biyahe, ang temperatura po ng motor habang umaandar po kayo sa kalsada is unless meron pong mangyari o magkulang sa kanya sa loob ng makina. Okay, so ano nga ba yung pinaka-basic? Okay, ang pinaka-basic mga kaibigan, sa mga jet-cooled na tinatawag o yung may mga fan, okay, at idle, okay, humihigop sila ng hangin at kinukool down nila yung makina. Yan po yung madalas na nakikita natin sa scooter. Okay. Sa mga underbow naman na wala siyang fan na mechanically nagge-generate ng paghigop ng hangin, dapat ay salubong yung kanyang makina sa hangin habang tumatakbo. Ngayon, pag uminit yan, aandar yung kanyang fan. So, yun ang pinagkaiba ng dalawang motor na to, dalawang sasakyan na to. Now, yung tanong is, kailangan daw ba i-cool down? Okay? Ang makina para mag-settle kapag po galing sa biyahe, wag munang hihintuin. Okay? O wag munang papatayin paghinto. Ito mga kaibigan. Hindi po yung principle ng small engines or motorcycle engines kagaya ng principle na ginagamit dun sa turbocharger. Nauso yan kanya na paniniwala yung time na maraming auto o sasakyan na may turbo ang nagkakaroon ng failure dun sa turbine o dun mismo sa exhaust side ng turbo. Okay? Bakit? Ano po yung nagiging problema dun? Dahil po yung langis or cooling yung oil na nagpapalamig din o naglulubricate ng turbo is biglang naninigas kapag pinatay agad yung makina. Okay? So yun po ang prinsipyo, yung paniniwala na yun, dun po yung nagsimula. So paano natin nasabi yun? May mga sasakyan po na mayroon tinatawag na turbo timer. Okay? So ibig sabihin, pagkagaling sa masyado malayong biyahe, which is parating constant yung buga ng exhaust sa turbo, sobrang init ng exhaust. Ang exhaust po ay umaabot 200 degrees plus. So, kailangan hindi agad patayin dahil kapag idle, nakakapag-circulate pa yung malamig na langis galing dun sa ilalim para ma-replace yung mainit na langis dun sa mismong gearing o sa bearing ng turbo. Okay? Dun po yan nagsimula. So, yung ibang nag-o-auto noon na naka-experience ng ganong problema, hinalintulad nila ngayon sa motorsiklo. Sa motor po, pag hinto nyo, let it idle for a few seconds, then pwede nyo na pong patayin yung makina. Ang motor is constantly umiikot ang lubrication niya at constantly po ito bumababa doon sa ilalim hanggang sa tumataas ito at nami-maintain niya yung mga bearings, yung mga pins, yung connecting rod, lahat yun nami-maintain niya at a normal and average temperature sa loob ng makina, kaya siya nakakapag-perform. Huwag ka lang mauubusan ng langis sa mga maliliit na makina. Okay? So yung tanong sa akin, dahil ganoon, sabi ko nga, yung concept na yon o yung paniniwala na yon, doon yung nagsimula sa mga nasisiraan ng makina dahil sa turbo. Na kapag po may turbo po yung mga sasakyan, pinatay nyo agad, yung oil na sobrang init na nandun sa area ng turbo, bigla po yung titigas na, alam nyo yung tipong, imbis na malubricate niya yung bearing, bubula-bula po yun hanggang sa titigas po. So yun po ang trabaho ng turbo timer. Mapapalitan, paghinto, hindi mo napapatayin yung makina, mapapalitan ng oil hanggang sa mabalanse po yung oil dun sa may exhaust ng turbocharger hanggang sa ito mag-cool down ng maayos or ma-level yung temperature dahil po ang exhaust, tatandaan nyo po ang pinakamainit na parte po ng motor ay ang exhaust. Okay, so mga kaibigan, I hope malinaw yon at may natutunan kayo. Hindi po kailangan, okay, na masyadong patagalin yung sasabihin na mag-cool down dahil tatandaan nyo po ito, pwede po kayo mag-testing kapag po yung makina is
Gaya ng underbone, nawala po yung kasalubong dahil huminto na nga po yung motor. Nawala po yung kasalubong na hangin. Kapag po yan nakatayo ng ganyan, mas lalo pong tataas ang temperature ng makina. Compared po sa tumatakbo yan sa kalsada. Same din po nitong scooter, though mas konti dahil ito ay jet powered, mechanical po yung kanyang fan. Kaya medyo matagal uminit kahit nakatayo lang po yung scooter. Dahil lumihigo po ng hangin yung kanyang fan. But then anyway, same lang din po yon. After po nyo gamitin, paghinto nyo, after a few seconds or let's say 30 seconds to 1 minute, patayin nyo na po yung makina nyo. And it's okay. Huwag po masyadong mag-alala, yun po ay facts lang po. Okay? So this is Griswold. Magandang hapon po sa inyo lahat. So ayan, Sunday ngayon at meron pa din po tayo nakapila na gagawin sa Monday or bukas mga kaibigan. Okay? So ayan. Once again, Griswold po ito. God bless and peace.